Diyan naman po sa Camarines Sur, isinisisi po ng mga residente sa hindi tapos na flood control project sa isang barangay doon. Nasanhi daw po nitong matinding pag-project sa isang barangay doon. Nasanhi daw po nitong matinding pagbaha sa kanilang lugar. Alamin po natin ang detalye mula sa live report ni Vic Sominta. Vic. Umaangal na ang mga residente sa bayan ng Baaw sa Camarines Sur, partikular sa Barangay San Francisco, kung saan naroon itong sinasabing hindi tinapos at substandard na flood control projects, dahil sinasabi nila na nung wala pa itong naturang flood control projects, hindi gaano kataas ang pagbaha sa kanilang lugar tuwing mayroong kalamidad na nagdadala ng malakas na pagulan, dahil karamihan sa mga tubig na bumababa sa bayan ng Baaw ay nanggagaling mismo sa bulubunduking bahagi ng Irigas City. Isa sa mahigit 200 flood control projects sa lalawigan ng Camarines Sur ang substandard at hindi natapos na flood control project sa Barangay San Francisco, Baaw, Camarines Sur ang inirereklamo ng mga residente dahil nagdudulot ito ng matinding perwisyo ng pagbaha sa lugar. Sinabi ng mga residenteng nakapanayam ng Net25 News na tuwing magkakaroon ng kalamidad o pananalasa ng bagyo na may dalang malakas na pagulan ay lumulubog ang kanilang lugar. Every may bagyo talagang ganyan na talaga nangyayari. Kailangan talagang yung flood control matapos. Apo. Kasi ulit-ulit lang nangyayari. Tapos Christine, lagpas tao yun, tubig dito. Pero itong sa uwan, pumasok dyan. Pumasok po. Hanggang saan ng tubig? Hanggang dito kahapon. Pero nung nakaraan, mas mataas yung... Mas mataas dito yung ano. Grabe. Paano? May kuryente na ba? Wala pa? Wala pa. Tapos, at least tubig meron. Tubig. Sinikap namin na kapanayamin ang barangay captain ng Barangay San Francisco na si Orestes Resonable, subalit hindi nagpaunlak ng interview dahil meron siyang trangkaso. Kaya itinuro kami kay Kagawad Fatima Mendez na nagsabing matagal na ang flood control project sa kanilang lugar na hindi tinatapos ng Department of Public Works and Highways o DPWH, Camarines Sur 5th Engineering Office. So sana ito ma-resolve itong problema. Oo nga, dito. Kasi yun talaga Pag dapat ba yan sa provincial government o sa national government yung... Parang province ata yan. Provincial. Oo. Sabado pa lang, nagpa-forced evacuation na. Nasa central yung mga, yung mga evacuees. Mahigit 200 na katao yung nag-evacuees. Kasi forced evacuation nga kami ng Sabado. Bumalik na sila? Yung ngayon, pwede na daw bumalik, sabi ng BDRRM. Personal na pinuntahan namin ang sinasabing flood control project sa Barangay San Francisco, Baaw, Camarines Sur na katabi ng ginawang bypass road patungong bayan ng Nabwa, Camarines Sur at tumambad ang abandonadong flood control project kung saan iniwan ang mga sira ng mga heavy equipment. Inihayag ng mga magsasaka na inabutan naming isinasalba pa ang kanilang tanim na palay na lubog sa tubig baha na malaking pinsalang idinudulot ng hindi tinapos na flood control project sa kanilang lugar. Ay, kailan pa ba? tagal na yan, lampas na siguro yan mga 3 taon. 3 taon na? Oo. Mga 2022? Oo. Ito, mga gumagawa niyan, yung mga bako na yan. Oo. Iniwan na. Yung manong sira Ha? Mga sira. Nalubog yan. Anong panawagan ninyo? Sana tapusin. Oo nga, parang maayos na yung labasan ng tubig. Pinuntahan namin ang 5th Engineering Office ng Camarines Sur para kunin ang kanilang panig kaugnay ng hindi tinapos na flood control project sa Barangay San Francisco, Baaw, Camarines Sur. Subalit tumanggi ang mga opisyal ng tanggapan na magbigay ng paliwanag dahil ang binabanggit na proyekto ay nakarating na sa Malacanang sa pamagitan ng isumbong sa Pangulo website, kaya sa Independent Committee on Infrastructure o ICI na sila magbibigay ng paliwanag. Hanggang ngayon, matapos manalasa ang bagyong
uwan sa lalawigan ng Camarines Sur, nananatiling lubog sa tubig baha ang mga sakahan sa bayan ng Baaw, Camarines Sur. Ang mga sakahan sa bayan ng Baaw, Camarines Sur. Maliban sa problema ng pagbaha dahil dito sa katatapos na pananalasa ng bagyong uwan, ang buong lalawigan ng Camarines Sur ay wala pa ring supply ng kuryente at sinasabi nila na abutin pa ng kulang-kulang isang buwan para ma-restore ang supply ng kuryente sa naturang lalawigan. Sa ngayon ay lumipat na kami sa lalawigan ng Albay. Ganon din ang aming nakita na problemado din ang mga taga-Albay dahil wala pa ring supply ng kuryente hanggang ngayon. Pero kasalukuyan ng inaayos daw ng Albay Electric Cooperative at inaasahan na sa mga susunod na araw ay marerestore na rin at maibabalik sa normal ang buhay ng mga taga-lalawigan ng Albay. Balik sa inyo, Ali. Okay, Vic, kung maririnig mo ako, no, ang aking katanungan dyan, yung nabanggit mo nga na abandonado nga itong flood control project dyan sa barangay San Francisco. At kung ito titignan nga yung sumbong sa Pangulo website, ang Camsur, no, Camarines Sur, pangatlo sa pinakamalaking perang binigay, 17.5 billion pesos. Katumbas po yan ng 252 flood control projects. Hindi ka hinarap, wala kang nakausap para hingan ng dahilan kung bakit inabandona itong flood control project na ito, na maalala natin nung bagyong Christine nung nakaraang taon, lampas tao din ang tubig baha dyan sa barangay San Francisco na yan. Wala kang nakausap na nagbigay ng dahilan kung bakit iniwan at inabandona na lang yung flood control project na yan? Wala, Ali, kasi pinuntahan namin, kinakausap namin yung taga 5th Engineering District ng Camarines Sur. Yung sabi nung nakausap lang namin, ang sinabi, ang bilin dito pag may magtatanong tungkol sa investigasyon sa flood control project sa Camarines Sur, total na isumbong sa Pangulo website ay sa ICI na sila magpapaliwanag, Ali. Okay, 17.5 billion pesos ang kanilang kailangang ipaliwanag. Nag-uulat live mula naman po sa Albay. Nandiyan po siya sa Region 5. Ang ating mata sa Region 5, si Vic Sumenta.